Ayan. O hindi pa din inaabot. Ayan, so for example, 62%. Okay, nasa 62% area tayo. Meron na tayong 1:3.4 RR. So okay na 'yun. Okay? Hindi na tayo mag-greedy na hindi mag-partial or take profit doon kasi 1:3. Profitable na tayo doon. Okay? Well, nasa inyo na 'yun kung ano yung gagamitin yung confluence to project the price. Okay? So sa akin ito yung OTE, ito yung magiging projection ko. Well, meron pang standard deviation at other strategy na pwede nating gamitin pang project ng price kasi sayang lang din pag pag mag-extend dito sa taas, no? So i-play ko 'yan kung kukuha pa ba ng swing dito sa 100% or kukuha dito. Okay? So tingnan natin. Okay? Well, kasi forex 'to eh. So hindi siya kumukuha ng all-time high unlike dun sa crypto. Okay? So yun lang yung dun, yun lang ang cons dito sa forex. Kasi from time to time, okay, kinakain ng inflation yung currency. Kaya hindi siya nagko-create ng all-time high. Unlike dun sa gold kasi sa gold inflation hedge kasi siya. So since inflation hedge, meron siyang bull run. Okay? Ayan, so mapapansin nyo, meron siyang retracement dyan. So meron siyang retracement dyan. As I said kanina, kapag gumagawa siya ng higher highs or lower lows or lower highs or lower low, meron siyang dealing range high at dealing range low. Okay? Example, ito. Meron tayong dealing range high dito. Meron tayong dealing range low. Since yung price is nanggaling dito, okay? Bearish yung market. Ay kung mapapansin nyo, so since bearish yung plotting natin ng OTE from this high to this low. So mapapansin nyo, nag-hold yung price dun sa OTE level. Mapapansin nyo yan. Dito sa area na yan. So titingnan lang natin kung ano yung alignment or ano yung sequence etong dealing range, etong OTE na to dun sa PDRA. Okay, so possible na makakita tayo ng order block dito sa area na yan or possible na FVG, ganun. Okay? Kasi sa area na to, itong 79 to 62%, meron diyang order block or fair value gap na align dito sa area na yan. Okay? So mapapansin nyo, nag-project yung price from this OTE hanggang dun sa negative 100. So, depende na din yun kung ano yung i-confluence nyo, no? Okay? And so since meron tayong OTE dyan, meron ding projection dito. Kasi meron siyang dealing range high, meron ding dealing range low. From this high to this low. Ayan, so meron siyang reaction doon sa OTE level or the 79% or itong tatlo na yan. Basta hindi ma-invalidate yung tatlong to. Okay, safe yung trades natin pag ganun. Okay? Ayan, so dito naman hanggang negative 27, hindi na umabot dun sa negative 62. So profit pa din pag ganun. Okay? So nasa inyo na yun kung paano nyo i-utilize to. Okay? So, dito naman, meron na tayong dealing range low. Meron na tayong dealing range high.
dito, okay? So, since kung mapapansin niyo 'no, tatanggalin ko na lang. So, since kung mapapansin niyo nagkaroon na siya ng displacement dito at yung fair value gap nandito, masyadong siyang mababa, okay? Puwedeng bullish yung market, okay? So, ang plotting natin from this low to this high. Kung mapapansin niyo meron siyang reaction dun sa 62%, okay? So kung ganun yung naging, reaction ng price, titignan natin kung anong meron dito. Kung mapapansin niyo meron pinakaunang fair value gap or maliit na fair value gap diyan. Ayan. So itong fair value gap na 'to is breakaway gap na siya, okay? So since breakaway gap na 'to, hindi na 'to babalikan ng price. Well, babalikan man siya pero hindi siya agad-agad babalikan, okay? So dun lang tayo sa pinakaunang, fair value gap 'no. Ito ma-mark natin na breakaway gap or BG na lang, ayan, para mas madali. Ayan, BG at meron tayong FBG. Ayan. So ito yung PDRA na kung saan align dun sa 62%, okay? Well, puwede naman sana dito, mas maganda sana kung dito siya kukuha 'no. Kasi kung papansinin niyo itong 62% from the 100% which is the invalidation ng bullish OTE, masyado makapal, okay? So better na maghanap tayo ng confirmation within the itong tatlong array na 'to, okay? So pe-play ko 'yan kung magpo-project pa dito sa area na 'to or hindi, okay? Kasi bullish yung price, eh. And so ayun, nagkaroon pa ng dito. So ayun nga, nagkaroon pa ng, action dito sa OTE na 'to, pero hindi na siya nagkaroon ng displacement towards on the, recent highs, okey? Ayun nga yung sinasabi ko kanina, kapag merong siyang kapag nagpi-print yung tawag dito, kapag nagpi-print yung higher highs and higher lows or lower highs, meron siyang OTE, okey? So maybe invalid yung OTE natin, yung pag-project natin ng OTE. Puwedeng ganito yung dating from this high to this low. Ay knowing na, bearish yung market, okey? So ganun lang yung ano, ganun hindi naman puwedeng kabilaan yung OTE natin 'no, baka kasi malito tayo. For example, merong OTE diyan ta's magpa-plot ka pa ng OTE. Okey, baka mag-contradict yung bias dun 'pag gano'n, okey? So, titignan lang natin kung saan nakapuwesto yung mga PDRA, okey? Kasi kadalasan ako namamali ako kasi hindi ko nakikita yung mga PDRA na kinukuha, okey? Kanina dito meron tayong version dito, kinuha, okey? Or puwede naman yung inversion dito. Yung kinuha ng price, okey? But, ito naman yung pinakamalapit na inversion, yung kinuha ng price, okey? So ano lang, eye training lang 'no, sabi ni Zeke, ni Coach Zeke 'no, para naman, makita natin kung ano yung array or, tawag dito, ano yung pinakamalapit na PDRA. Okey, gano'n lang din naman yung ginagawa ng price, eh, kung ano yung pinakamalapit na PDRA dun siya magre-react. Kung hindi man, then yung ano, yung next PDRA kung meron man kasunod, okey?
Katulad nito, hindi ko nakita yung inversion dito and I am expecting na magkaroon siya ng reaction. Well, meron siyang reaction dito pero yung confirmation to go higher is hindi siya nagkaroon ng displacement dito sa dealing range high. Okay? So, bearish yung market. So, if titignan natin yan kung magkakaroon pa siya ng another swing dito sa baba or hindi. Okay? SBA has played well games, and the efficiency Jay has been outstanding. It's been so impressive to watch his consistency. Wait lang. Ayan, so since nagkaroon siya ng reaction dito sa 27% at wala siyang displacement, tignan natin kung ano yung gagawin dito, no? Kasi kung titignan natin, ito na yung magiging dealing range high natin. Ito na yung magiging dealing range low natin kung mag-hold yung price sa area na to. Okay? So, tignan natin kung babalik pa dito. Kasi kung titignan natin yan, meron na tayong equilibrium. Kung ito na yung low. Kung established na yung low dito or hindi pa. Okay? Ayan. So, gumawa pa siya ng another swing low dito. So, yung ano dito, yung nasusunod na OTE level is eto. Okay? So, knowing na meron pa tayong negative 200. Ayan. Yan, kung yung price is kukunin to, then maghanap tayo ng reversal sa area na yan. Okay, kung hindi man, edi tawag dito, bear market na. Di ko alam, ano to year 2022. So, bear market, ano to bear market era. Kumbaga, wala pa tayo sa bull run. Kasi well, forex to, wala naman bull run dito sa forex. Parating bear market. Okay? Piplay ko yan kung ayun nga, nagkaroon siya ng displacement. Tignan natin kung magkakaroon siya ng dealing range high sa area na to. Ayun, dealing range high, dealing range low. So, ito yung dealing range high. Ayan, dealing range high and dealing range low. So, yung OTE dyan is from this swing high to swing low. Ay, kung mapapansin nyo, nag-react dun sa 62% area. Okay? Ayan. So, after the liquidity sip, after the reaction dun sa 62%, nagre-delivery na papunta dun sa profit scaling, which is the 0%. Okay? So, possible na from here, from fair value gap to liquidity na yung magiging take profit natin. Or kung meron kayong confluence with OTE, or for example, mayroon kayong harmonic pattern is for example, yung D-leg is sequence dun sa 62%, then dun yung possible na projection ng price. Okay? So, better na use other confluences para tumaas yung tawag dito, reward. Kasi sa akin kasi, nearest draw on liquidity na ako kasi okay na ako dun. Okay? Hindi na ako greedy na mag-project pa ng pinakamalayo. Okay? Kasi yun yung yun yung personality ko as a trader. Okay, hindi naman nawawalan ng setup yung market, andyan lang naman 'yan. Okay? Ayan, so ipilway ko to kung magpro-project pa ba ng
lower price or hindi na. Okay? And so, as you can see, nandito na sa area na yan. And as I said kanina, habang gumagawa ng swing points yung market, meron siyang PDRA. PDRA, meron siyang OTE. So, papapansin nyo, itong meron tayong dealing range high dyan. At meron tayong dealing range low dito. So, since bearish pa din yung market, wala pa siyang confirmation na tataas or magkakaroon siya ng reversal, bearish yung OTE projection. Okay, from this dealing range high to low. And kung mapapansin nyo yan, nag-react dun sa 79%. So, di ko alam kung ano yung meron dito. Okay, kasi kung titignan natin sa lower time frame, maybe meron siyang order block. Meron siyang fair value gap sa area na yan. I think meron eh. So, ito, meron siyang fair value gap. Dito lang. Kasi ito yung clear na PDRA. Or, nagkaroon siya ng reclaim dito sa fair value gap na to. Okay? As I said kanina, no, nasa inyo na kung paano nyo i-utilize yung OTE. But ayun nga, tinuturo ko lang dito kung paano kumuha ng OTE, no? So, ganun. Habang nagpe-print ng habang yung market is nagbibigay ng swing points, ito, mga higher low or lower lows, doon tayo magpa-plot ng OTE. So, depende na din yun kung for example, bearish yung market. So, bearish yung OTE natin. So, tignan nyo lang kung ano yung binibigay ni market, no? Kung bearish yung retracement, then bearish yung magiging plotting natin, no? Kung bullish man, di bullish. Okay? Ayan, so ipiplay ko to kung kukuha ba siya ng level dito. Okay? Ayan, so kumuha siya ng 27%, 62%, then kumuha siya ng negative 100. Okay? So I think walang question guys. I think tapos na ako dito. Ayan. Oras na.